Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW na nasa iba't ibang bansa. Kinabibilangan ng 72 countries na sumusubaybay at taga-subaybay ng ating himpilang Utusan.tv, ang kauna-unahang internet television station in the world na nagpa-broadcast sa loob ng inyong Facebook, lalo-lalo na sa Facebook ng mga OFWs. At ako'y nagagalak sapagkat sa kasalukuyan, base sa aming software, ay umaabot sa 72 countries ang nanonood at sumusubaybay sa ating himpilan. At bahagi ng ating paglilingkod ng pambayan, kayo po ay aking inihahatid sa iba't ibang bahagi ng lugar. May mga nasa Middle East, sa Asia, sa Europe, sa Amerika, at ito ay bahagi ng paglilingkod ng pambayan ng ating himpilang Utusan.tv. Sa pagkakataong ito ay dito tayo sa kapaligiran ng Estados Unidos magliligid at aalamin natin ang buhay-buhay ng mga Pilipino na narito sa Amerika. Kung paano ang pagsisikap naman din ay maisakatuparan ang tinatawag na pagbabandila sa ating katatagang mga Pilipino kahit nasaang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa binabanggit ko na laging kinaroroonan ng mga OFWs at gayon din ng mga expats, ang mga narito sa Amerika. Mga ka-Pilipino, ang ating pong kakausapin ngayong hapong ito na may pagmamalaki nating isang Pilipino ay walang iba kundi ang nais ko munang banggitin sa inyo. Tayo ay mula dito sa aming kinaroroonan ay magtutungo kami sa kinaroroonan niya sa Glendale, California, USA. At ito ay kung inyong matatandaan, nakaugnay natin noon at napakalaki ang kanya na ibahagi, nakaunlaran, lalo-lalo na sa mga business offices, business establishments, business buildings dito sa Glendale, California, United States of America. Wala iba kundi si Edith Fuentes. Edith, batiin mo ang ating mga tagapanood na umaabot sa 178 cities dito sa California at dito sa kinaroroonan nating Los Angeles ay umaabot sa 27 cities ang nanonood sa kasalukuyan. So, batiin mo sila. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay. Natutuwa po ako at nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na makabisita kay Kuya Manny tsaka sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Utusan TV. Thank you. Alam mo, gusto na yung malaman sapagkat pambihira ang na ipababatid at na ilalathala at na babalita na Pilipino na dito sa Amerika ay tumutungo sa politika. At ngayon ay nagagalang ako dahil napag-alaman namin na ikaw ay isa sa may pagmamalaki namin ngayon na tutungo sa larangan ng politika. Kailan ba ang eleksyon dito nga pala? Sa Glendale? Ang local election po sa Glendale ay April 2, 2013. Sa Glendale yon. Ngayon, iba pa yung sa Los Angeles at sa Burbank. Pero sa Glendale po, April 2, 2013. Dito sa Glendale, siyudad ng Glendale, ilan lahat, magtungo tayo, ilan lahat ang mga botante rito? Ang lahat ng registered voters, siguro pa mga 30,000. 30,000 sa lungsod ng Glendale. Sa percentage ng Asian o mga Pilipino,
meron ba kayong listahan o may ibibigay natin status ng mga Pilipino, lalong-lalo na, o Asian, lalo-lalo na botante sa Glendale from the 30,000? Opo, ang registered Filipino-American voters sa buong Glendale is about mga 5,000 na po ang registered Filipino voters. Ang ibig sabihin, sa 30,000 ay how many percent yun? 1, 2, 3, imagine. Imagine how many percent ang Filipino voters. So, ngayon ay ikaw ay tatakbo sa anong pwesto? Council member ng City of Glendale. Equivalent po yan sa parang councilor sa Pilipinas. Kumbaga sa Pilipinas yan ay konsehal ng bayan o konsehal ng lungsod. Ngayon, gusto ko matanong kung dyan sa Glendale ay meron na bang Pilipino na humawak ng ganyang posisyon o any kind of position sa politika? Sa 106 something years na nabuo ang siyudad ng Glendale, wala pa pong Pilipino or kahit na anong Asian na naupo sa City Council. Wala pa. So, inaasahan po namin na baka ako ang maging kauna-unahang Asian, lalo na Filipino-American na maupo sa City of Glendale City Council. May nunal ako sa batok na pula. Ang sabi nila, kapag good luck daw, yung may nunal na pula, ay maswerte. Kaya pinaabot ko ang good luck. Sana nga po. Bukas yung pulang nunal na yan. Marami ibig sabihin na po na nunal na yan. Sabi nila, pwede raw maswerte sa buena mano, pwedeng maswerte pag nagbigay ng good luck, maswerte raw sa pag-ibig din. Nainggit tuloy si Direk. Dalawa direktor ko ngayon dito. Parehong batikan. Yung dati kong direktor na si Mark Dihango at yung award-winning na Philippine movie director si Director Efren Piñon. Silang dalawang aking direktor ngayon. Kaya ang ating presentation ang ating presentation ngayon ay double director. Ang ating may pagmamalaki ng swerte na yan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo sabi ko nga sa iyo, maswerte ka dahil may nunal ako sa batok na pula. Ngayon ay gusto ko malaman, bakit naisipan mong tumakbo at humalo sa politika, lalo-lalo na dito sa Amerika, dyan sa lungsod ng Glendale? Bakit? Ang background ko po talaga, I have more than 30 years of local government experience. Nag-umpisa po ako sa Florida, 18 years doon. Tapos dito sa Glendale, almost 20 years ako sa City of Glendale. Kaka-retire ko lang po last September. And then, after retirement, naisip ko nga, maraming kumausap sa akin na wag naman akong umalis sa public service. Kaya nga, ang sabi ko talagang lifetime of dedicated public service na ito. So, nainganyo po nila ako na tumakbo for City Council. The reason is, I want to continue helping and serving the community na tinitirahan ko at sinilbihan ko for almost 20 years. So, nandun na po yung knowledge ko ng true inner workings of City Hall, kaya yun na kagad ang advantage ko. Alam ko na ang mga pasikot-sikot, process, procedures, at saka pag-handle ng mga iba't ibang kaso. Maalala ko nung isang nag-usap tayo. Dahil nakita mo itong aming studio, malapit sa
Channel 7, kapitbahay namin ang DreamWorks, ang properties ng Disneyland. Minsan nabanggit mo na, ikaw ang nag-approve dito sa zoning dito. Opo, ako, dahil for almost 20 years nga, ako ang longest running zoning administrator for the city of Glendale. Ang usual lifespan ng mga zoning administrator ay mga 7 years, 8 years, ganon. Pero ako po, almost 20 years. Yun na yung longest running. And I was the highest ranking Filipino-American sa city of Glendale. Wow! Very proud ko doon. Wow! Ako'y nagagalak sa mga na pag-aalaman kong mga Pilipino. Dahil yung mga na-interview ko sa iba't ibang bahagi ng mundo, alam naman ninyo ito sa .tv, ang presentation nito ay hindi dito sa loob ng studio, kundi namamasyal ako sa buong mundo. Sa 72 countries, pinapasyalan natin yan through our broadcast. So, nagagalak ako na napag-aalaman ko ang mga katulad ninyo na may pagmamalaki natin na sana ay babatid ng mga nasa Pilipinas, lalong-lalo ng mga politiko roon na ikaw ay nagserbisyo ng 20 years sa posisyon na hawak mo at halos ikaw ang ayaw ng bitiwan kung hindi ka nag-retire. Samantala sa Pilipinas, kasi ito kino-compare ko lang kasi sa Pilipinas, meron dyan kakandidato na sa loob ng bilangguan, kakandidato pa. Okay. Meron kaso, kandidato pa. Buksingero, kakandidato pa. Asawa ng buksingero, kakandidato pa. Anak ng mayor na wala nang karanasan, anak ng senador, anak ng presidente, ay mga kumakandidato. Hindi masama. Subalit, ang kailangan natin ay yung public servant na mayroong karanasan para i-apply yung kanyang nalalaman doon sa posisyon na kanyang hahawakan. Ngayon, ang tanong ko kasi, kaya ko ina-apply ito, just comparison, natutuwa ako dahil nakakausap ko kayo para malaman nila sa Pilipinas na dito sa Amerika, kaya maunlad, ay hindi basta na lamang kakandidato ang isa. Napakarami mga sikat na artista riyan. Bakit hindi kakandidato si Justin Bieber? Bakit hindi kakandidato, di ba? So, ngayon, kung halimbawa, ikaw ay manalo, at saka naman mananalo dahil sa nunal ko. Dapat. Ano naman ang iniisip mong gawing pagbabago? May i-introduce ka ba sa lungsod ng Glendale na pagbabago? Magbabanggit lang po ako ng tatlo na priority ko. I wanna make sure na ma-keep ko ang City of Glendale as one of the safest cities sa United States. Kasi nasa top 10 kami na ranking. Fiscal responsibility, I always say we cannot spend more than the revenues we take in. Alam nyo naman yung iba, sanay na swipe na lang ng swipe ng credit card at saka utang ng utang. So, kailangan balance talaga ang budget. And also, kailangan ko pong i-maintain yung pagtulong sa mga existing businesses. Retain existing businesses and then welcome the new ones. Pero kasi yung maliliit na mga mom and pops na businesses, yan ang talagang nagtataguyod ng tax base ng kahit na anong lugar o syudad. Nakakalimutan yan dahil ang parating mga ng mga politician tinitingnan yung malalaki lang. Tapos, dahil dumadating yung malalaki, nawa-wipe out yung maliliit na yan. Kaya ang i-balance lahat yan. I-balance yung pag-retain ng existing businesses and recruit new businesses. Sabi nga respect the old but welcome the new. Para naman mabalance yan. At ang isang parati kong sinasabi, kailangan ang application ng rules and regulations at saka mga laws across the board yan, pantay-pantay. Hindi pwedeng may kinikilingan ka na porke maliit itong isang business na to,
lalo mong pahihirapan. Tapos ito namang mayaman at malaking business na to, open arms ka. Kailangan lahat yan, pantay-pantay para fair and justice for all. Yun ang gusto ko. Nabanggit mo ang mga businesses. Dito ba sa lungsod ng Glendale, nakukuha ba ninyo ang bilang o percentage ng mga Filipino businesses na narito sa lungsod ng Glendale? Apo, sa ngayon, siguro yung mga retail, mga 6 lang o 7, gano'n. Gusto kong ma-entice pa ang mga businesses na pumunta dito sa Glendale. Marami, ang largest Asian population sa Glendale ngayon, PhilAms na-overtake na namin ng Koreans. Pero ang kailangan ng mga Filipino businesses, bumalik o kaya mag-umpisa dito sa Glendale. And I want to make sure na kung nandoon ako, matutulungan ko sila, ituturo ko yung tamang process and procedure para ma-process yung mga application nila. And then, property owners, marami ring property owners na Filipinos, nandito ang old money na tinatawag nila, yung mga business and professional PhilAms, doctors, nurses, dentists, lawyers, nandito. Pero hindi na dumadami, para bang stagnant yung number na yon. Kaya, I wanna make sure na mainggan niya pa namin na dumami ang Pilipinos dito. Nabanggit mo itong... okay, go ahead. Kaya yun po ang target ko. Gusto kong i-empower ang mga PhilAms dito sa Glendale. Ang sabi ko po sa lahat, panahon na for us to be seen, para tayo makita, to be heard, para tayo marinig, at saka ma-felt, para tayo maramdaman ang presence natin. Kailangan i-empower ang mga PhilAms sa Glendale. Nabanggit mo yung kaparaanan ng kung paano matutulungan yung mga businesses. Paano sa yung mga PhilAm as a whole? Ano ang iyong magagawa para ma-lift up ang pagkilala sa mga taga Glendale na mamamayang Pilipino na narito sa Amerika? Katulad nga po ng sabi ko, napakaraming business and professional PhilAm sa Glendale. Kailangan, ang gusto ko pong makita sana, sa mga boards and commissions, meron tayong isa doon. Halimbawa, Design Review Board, meron tayong architect dyan or engineer. Pagdating sa Arts and Culture Commission, meron tayong isa dyan. Pagdating sa Planning Commission, meron tayong isa dyan. Lahat na traffic and transportation, water and power, marami tayong engineers, marami tayong representation dapat para makita nila na talagang empowered ang mga Pilipinos. Yung mga appointed groups, boards, commissions, review boards, dapat meron tayo niyan. Ang masasabi ko lang po, nung dumating ako sa Glendale since 1993, for the last 20 years, 2 lang o 3 ang alam kong Pilipino na na-appoint sa mga boards na yan. Ngayon, wala na. Ano kaya dahilan? Wala po kasing tumatangkilik o nagre-recommend sa kanila na kababayan natin. So, yung mga naboboto na Armenian, ang ire-recommend o i-appoint Armenians. Yung puti, puti rin. Yung Latino, Latino rin. Ang Pilipino, wala. Tayo ang talagang maraming alam. Yun ang sinasabi ko. We are well-educated at saka mga professionals tayo. Kaya kayang-kaya natin yan Kailangan lang talaga magkaroon ng empowerment at may voice tayo sa City Council. Doon nag-uumpisa lahat Alam mo... go ahead. Alam mo, habang sinasabi mo yan, naninindig yung balahibo ko sapagkat ang ibig ko sabihin, naninindig hindi siya natatakot, kundi there is some kind of awakened in my feelings na kaya pala
walang mga Filipinos na humahawak ng ganyan dahil walang nag-i-inspire sa kanila sa loob. Hindi katulad ng mga ibang nararayan na namamahala sa pamahalaan ng Glendale. Kaya, tama dahil may nunal nga akong pula eh. Ngayon, may binubulong sa akin si Direk. Hindi ko naman sinasabing siya ang senior, no? Kumusta raw naman yung mga project ng Glendale na itinatahanan sa murang mga tirahan ang mga senior citizen? Yan ay hindi ko sinasabing si Direk ang nagsabi niyan. Pero gusto lang niya itanong. Yun. Kulang talaga tayo ng housing. As a matter of fact, low income, moderate income housing for seniors, kulang na kulang po tayo. Ang waiting list, mga 3 hanggang 5 years bago maipasok man lang yung pangalan nyo. Kaya yan, isa pa yan sa mga infrastructure na dapat i-provide ng city. Better housing at saka additional housing for low to moderate income seniors. Kailangan pangalagaan natin ang mga seniors kasi lahat tayo dyan pupunta eh. Saan nanggagaling? Habang panahon, bata tayo. Saan ba nanggagaling ang pondo para sa ganun dagdagan yung housing project for the seniors? Dinidikdik talaga ni Calpito itong senior, ano? May housing department sa federal government. Kailangan actively pinapursue ng city. Nag-a-apply ng mga grants and funding, community development block grants. Kailangan yan, meron talagang dedicated staff to go after do sa mga grants and funding na yon. Dahil kung hindi, nakukuha na ng ibang city, nakanganga pa tayo. Kaya yan ang isa sa mga ano pa rin na sinasabi kong kulang na dapat bigyan natin ng talagang pansin. At saka hindi pa yan. Yung mga ibang lahi, very active sila dahil nga may mga representative sila sa loob. Nauuna yung mga pangalan nilang ganyan na hindi ko alam paano nangyayari. Paano ano yun. Pero ang mga Pilipino, whenever lang and if ever na mapasok doon sa mga listahan na yon. Kaya talagang ako pursigidong magkaroon ng representation sa City Council. Sandali lamang at nahihayin ko si Direk dito. Direk, mayroon yata siyang itatanong. Si Director Piñon. Gustong magtanong sa inyo. Si Director Piñon, ang award-winning Philippine movie director, na narito ngayon at mayroon siyang mga production na ginagawa sa Hollywood. Maswerte nga ako dahil may pula akong nunal, isa ako sa aktor niya. Ito si Calpito talaga, yung nunal na pula. Good afternoon, Edith. Good afternoon. Uy, ba't naputol nag-chop? Hindi, okay lang yun. Doon sa kwan. Go ahead, Direk. Yeah, meron lang nadinig ko kanina yung mga plans mo for the films, for the Filipinos. Hindi ako pa masyadong nagtatagal dito. I've been here for 10 years. Although dito ako nag-aral before pa nung una. I was noticing there is a great difference sa kultura ng mga Pilipino. Palagay ko yun ang unang dapat gamutin. Yung kultura nila na wala silang unity. Sila mismo nagkakaroon ng divisiveness. Filipinos against Filipinos. Yung kultura nasa Pilipinas, na crab mentality, hanggang dito dala-dala pa. Yun ang unang-una, siguro yun ang unang-unang dapat gamutin eh. Hindi yung i-empower natin ang Pilipino, bakit walang may pwestong Pilipino. Hindi po ganun. Unang-una, isang example mo na bibigay ko sa inyo, ang kapwa Pilipino po dito, bihirang-bihira talaga mag-cooperate sa kapwa Pilipino. Yun po siguro unang dapat gamutin. Totoo po yan. Kasi maputol ko po kayo, may isang example po, meron po kaming produkto, meron po kaming business na maliit ng aking misis. Pag kami nagpe-present po sa kapwa Pilipino, hindi po sila bumibili. Kinabukasan, pag may nag-present na puti, bumibili sila.
Aha. Hindi ko po maintindihan bakit ganon ang nagiging mentalidad po ng kapwa Kaya- natin Pilipino. Parang ayaw nilang umasenso ang kapwa nila Pilipino dito sa Amerika. Totoo po yun. And it will take time. Maybe forever para ma-cure yan. Ang isa ko na lang hino-hope na katulad nung isa kong event, inimbita pa namin si Consul General Helen Barber para mag-join. Para lang, ang tawag ko sa mga Pilipino at saka mga Asian, sleeping giant tayo eh. Sleeping. Kailangan yugyugin para magising. Dahil, bibigyan ko kayo ng example, yung last national election, out of 5,000, almost 5,000 registered Filipinos, hulaan nyo po kung ilan ang bumoto. Wala pang 400. Do you actually think mananalo ang kahit na sinong kandidato sa 400 na votes? Kaya ang ginagawa po namin ngayon, yung pamilya, yung kaibigan, yung mga kamag-anak, yung isa magsasabi sa 10, yung 10 magsasabi sa 10. Niro-roll po namin, nirarock namin para niyayanig kumbaga at ginigising para sabihan na mga Pilipinos in unity, meron talagang strength. Pero it will take a lot of education kasi number one, bakit tayo ganyan? Ang theory ko lang po at saka ang talagang isip ko, tayo lang ang Asian country na na-colonize not once, twice, or 3 times. Talagang na-divide pati thinking natin, pati heart natin eh. Tapos, masyado tayong divided by islands. Yun na lang mismo Pilipinas, ilang libong dialects meron tayo. Katulad ko po na lumaki talaga sa Manila, wala akong dialect eh. Talagang Tagalog lang. Tapos, ang isa pa yung mga culture ng iba't ibang colonies na yan na nag-ano sa atin, either pinick up mo yung Spanish, pinick up mo yung American, o pinick up mo yung Japanese way of thinking and feeling. Kaya tayo talaga watak. Ang inaano na lang namin ngayon, sinasabihan namin nila, ang isang bagay na talagang nandito pa rin sa puso ng lahat ng Pilipino, kahit saan mo dalhin, ang pagmamahal sa bayan. Yun ang sinasabi ko. Nandun pa rin ang common thread natin, the bayanihan spirit. Kaya alam nyo kung paano namin nakukuha ngayon ng mga Pilipino na umattend ng mga meeting namin. Kunyari, may dinner dance. Dadating ang mga Pilipino. Sabihin mo may karaoke. Dadating ang mga Pilipino. O kaya merong kainan. Ang alam mong i-hit dapat kung anong hilig ng mga Pilipino. Kumain, magsayaw, kumanta. At saka doon kayo magmi-meeting ngayon. Kaya, ang educating, it's gonna be a long process, but I'm not giving up. Kahit na manalo ako, i-educate pa rin namin ang mga Pilipinos. May tumatakbo po sa LA na Pilipino, si Alex De Ocampo. Sabi namin kay Alex, sa isang seat na open, 13 kayo na lumalaban. Sabi ko, pero ang importante dyan, Alex, makita ng mga Pilipinos na lumalabang ka. Ganon din ang gagawin ko sa Glendale. 15 kami, pero 3 ang open seats. Kaya sabi ko, bahala na, pero ito ang umpisa. Kahit man lang mapalabas ko ang kalahati nung almost 5,000 na yon, 1/3 na ako. O kung bumoto man lahat yun, 1/2 na ako. Kaya ang gusto po namin talagang sabihin sa lahat, lumabas lang kayo para bumoto o kahit absentee ballots lang ipadala nyo. Susuportahan ka namin, Edith. Susuportahan ka namin sa iyong Sasagutin ko yung sinabi na crab mentality. Para sa akin, there's no such crab mentality. Ito ay theoretically speaking mula sa aking pananaw. Kaya tinatawag nila na wala tayong kooperasyon dito sa Amerika. Alam niyo kung bakit? Hindi iyon kooperasyon, kundi iyon ay dahil sa matatalino tayo. First of all, bakit wala tayong Filipino community? Bakit wala tayong Filipino city or whatsoever? Meron.
meron pero kakapurit. Hindi katulad ng mga totoo, di ba? Oh, may Little Tokyo, may Little Saigon, may Chinatown, merong Koreatown. Na merong Filipino town pero may Filipino town pero kakapuritan naroon, pangalan lang. Ngayon, this is my theory. Kaya sinasabi natin na hindi natin mapagsama-sama ang Pilipino dahil sa matatalino. Pwede silang mabuhay kahit saan. Dalhin mo doon sa lugar ng mga Japanese, dalhin mo doon sa community ng mga Chinese, dalhin mo doon sa community ng Koreans, kaya nilang makihalubilo sapagkat we can speak English. Ngayon, bakit nagkukupo-kupo itong ito ay hindi ko I'm not giving any against doon sa community ng mga ibang mga countries. But this is my only theory. Kaya nagsasama-sama mga yan sapagkat pagdating nila rito nahihirapan pa sila mag-English. Kaya nahihirapan pa sila pumunta sa mga lugar na hindi nila kakilala kaya nagkukupo-kupo mga yan. So, dahil doon sa pagkukupo-kupo nilang yan, naisip nila magtayo ng Chinatown. Naisip nila magtayo ng Little Tokyo, Little Saigon dahil nahihirapan sila. Then, after all, tumagal sila, marunong na mag-i-English, they can go anywhere. Pero na-establish na yung kanilang community. Ngayon, ang Pilipino pagdating dito, hindi mo yan mapapapunta sa isang lugar. Unang-una, tatakutin ka. Oh, ikaw ay TNT. Ay susumbong kita. So, pupunta yun sa gilid-gilid. Hindi yan pupunta ro sa komunidad. Hindi katulad ng mga nasabi kong mga countries ay magsasama-sama sila roon dahil wala silang pupuntahan eh. Yan ang napansin ko dito sa Amerika. Kaya the word crab mentality para sa akin ay yun ay applied noong pang mga unang panahon. Not this time. Dahilan, una-una, yung talino ni Tilpolano ay kalaban ng talino ni Tilpolana, kaya hindi magsasama yung dalawang yan. Matatalino kasi. Kaya nag-aaway yung talino nila. Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng interpretation na yung isa ay sinisira niya, yung isa para sa akin, yan ay dahil sa talino. Matatalino tayo masyado. May anting-anting yung ating utak. Hindi ako naniniwala. Totoo yan. Hindi po ako naniniwala doon. Lumilitaw na mas matatalino sila. Bumabalik po dun sa lumilitaw po. Sinabi po na dahil na-colonize tayo, not only once, twice, 3 times, yung mga Pilipinos, naghalo-halo ang knowledge, ang feelings, ang emotion, ang culture. Mabilis na tayo mag-assimilate eh. Mabilis tayong maging kumpante at pantante. Kahit saan tayo dalhin, pwede tayo eh. Mabubuhay tayo kahit saan. Kaya nga, parati ko sinasabi, we even fight or we even compete among each others kasi matatalino nga. Alam niyo, naputol ko lang po, medyo hindi ko po kayo dinidisargue. Ako i-argue mo. Ako i-argue mo. Hindi ko kayo dinidebate or whatever. Hindi ako naniniwala doon sa kaya tayo hindi nagtatagumpay dahil matalino tayo. Sila ang mas matalino because they thought or they have that mindset that in unity there is strength. Okay. Kung hindi naisip ng Pilipino yan, paano mo sasabihin matalino ang Pilipino kung hindi nila naisip yan? Sapagkat ang talino ay nakukuha sa eskwelahan yan, direct. No, talino is inherent. No. Dunong ay iyong, okay, bibigyan kita ng example. Okay? Yung sinasabi ng genius, ay ito napagkukwentuhan, lumayo na tayo doon sa ating, sa pula ng aking, pulang ng nunal. Basta boboto natin si Edith. Basta mga ka-Pilipino, butuhan po natin, supportahan natin si Edith Fuentes. Lalabas tayo mula sa ating mga yungib dito sa Glendale at pupunta tayo. Dahil siya magbibigay ng empowerment sa mga Pilipino That's dito right. sa Glendale. Yan ang importante rito. Lumabas po tayo para bumoto or i-turn in yung mga absentee ballots na yan. Medyo alisin po natin yung mindset na ang Glendale po ay Armenian country. Gagawin natin,
Ibalansi po natin, bigyan din natin ng karapatan ng mga Pilipino. Unang-una, makikita nyo po yung sinasabi ni Kuya Manny kanina. Yung mga housing projects ng mga low cost, tignan po ninyo kung sino nakatira. Armenian, low cost. Pagbaba mo, naka BMW, naka Mercedes-Benz. Tama. Kasi hiniram naman nila yun. Kung minsan nakahiram naman Maski ako sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan po, public school dito. Ang mga anak ko po sa public school nag-aral. Sinusundo namin. Ang kotse po namin, van na 2001 lang. Nasa low cost po kami. Ang mga low cost pong Armenian, tignan ninyo, nakahilera. Ang pinakamurang sasakyan nila po, BMW. Okay. Bibili tayo. Magre-renta tayo. Hindi, sinasabi ko, hindi nagiging parehas. Okay. Hindi ba? Ayaw kong... Kaya bigyan natin ng empowerment naman yung Pilipino. Ipantay naman natin sa kanila dahil una-una yung sa mga workers lang, sa mga medical situations. Ang mga workers, karamihan Armenian. Pag nakapila ka doon, uunahin nila Armenian din. Ang approval una, Armenian din. Kaya nga sinasabi, Armenian City ang Glendale. Mukhang maraming karanasan si Direk. Kasi doon sa Pilipinas, maraming Armenian. Di ba alam yon? Army. Army yan. Army yun. Okay, magtungo tayo dito sa ating... Then naging ano ko yan. Kasi yung pamangkin ko po is a realtor. Broker. Tuwan-tuwa siya na ang mga Armenian na nasa Glendale. Kasi po, nung mag-umpisa siya ng real estate, every day, merong Armenian na bumibili ng bahay. Ang Pilipino wala. Okay. Saludo ako doon sa mga Armenian. Pero mas sasaludo ako yung mga Pilipino ngayon dahil darami na ngayon ang dahil pupunta. Nandyan na si Edith. Kaya mga ka-Pilipino, ito ang wake-up call po natin dahil si Calpito ay may nunal na pula, tsak mananalo si Edith. April 2nd po. April 2nd. Bumoto. Okay. Or pag natanggap nila yung absentee ballots nila from the city clerk's office, ibalik na po yun. Tuldukan lang yung pangalan ko. Edita Puentes. Edith. For City Council. Ayun. Edita ano po. Okay, ngayon. Swerte po yung April 2 kasi yan, kaya birthday po yan ng producer namin nun sa Philippines na napakabait na tao, si Dr. Luis Sarmiento po. Akala ko, Dr. Armiento. Sarmiento. May ano yan, parang destiny po yan na manalo kayo. Okay. Destiny yan dahil karapat-dapat ka. Hindi katulad yung mga sinasabi nila sa Pilipinas na yung senador, pagkakatitahing mayor, tapos sasabihin niya, destiny yan. Hindi yan destiny, density yan. Pabigat! Wrong spelling. Pabigat. Density yon, hindi destiny. Ikaw ay destiny. Bueno, dahil sa nais nating makataas, ang mga nais mo pang ibahagi sa ating mga ka-Pilipino at mamayang Glendale, nasa iyong pagkakataon para ipaabot ang iyong damdamin, panawagan para sa kanila. Go ahead, Edith. Ito lang po masasabi ko, mga kababayan. Panahon na para magkaroon tayo ng boses, City of Glendale. Kailangan po talaga bumoto tayo. Gamitin natin ang right of suffrage para marinig tayo, makita tayo at maramdaman na marami ring Pilipino sa Glendale. We deserve it. Sabi ko nga, after 106 years or more than 106 years, wala pang Asian or Filipino na naupo sa Glendale City Council. This is the right time. Ngayon na po ang panahon, magkaisa tayo. Sabi nga ni Direk Piñon, in unity, there is strength. Wala tayong hindi maaabot kung magsasama-sama lang tayo. Ang pinakamalaking Asian population sa buong California, Filipino-Americans. Bakit? Pero bakit wala tayong representation sa lahat ng level ng government? Kasi hindi po tayo nagkakaisa. Kaya ang ano ko lang, akin, binigay ko ang lifetime of dedicated public service.
gusto ko ring i-continue ulit ang public service na yan. Let me be your voice. Ako ang magiging representation at boses nyo. Ang aking dignity, integrity, and respect. Yan ang gusto kong ibigay sa lahat. Kaya on April 2, lumabas po tayo para bumoto. Or even before April 2, ipadala po natin ang mga absentee ballots at tuldukan lang, Edith Fuentes. Vote Fuentes for Glendale City Council. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masasabi ko lang po, Councilor, tatawagin ko na kayong Councilor, sabihin nyo lang po sa amin kung ano ang magagawa naming tulong at anong sa abot naming makakaya po. Kung may kakampanya namin kayo sa mga kapwa natin Pilipino rito, gagawin po natin. Mga Kapilipino, yan po ang ating direktamente pakipag-ugnayan kay Edith Fuentes. Ang panawagan, April 2, 2013, magtungo kayo o kaya mga absentee ballots. Huwag kalimutan, Edith Fuentes. Maraming salamat, Direk, para sa iyong panghuling mga pananalita. Go ahead. Natutuwa po ako at nakapanayam natin si Edith. At in a period of 106 years, in a span of 106 years, nakikita ko po na ngayon lang magkakaroon ng Pilipino sa gobyerno ng Glendale na medyo elective officer. Ngayon lang ang elective officer. Kaya nga po, binibigay po namin ang aming tulong sa inyo. Ino-offer po namin ang aming tulong sa abot na aming magagawa, sa abot na aming makakaya. Sabihin nyo lang po o tawagan nyo po kami kung kailangan pong ikampanya namin kayo ng personal, darating po kami para sa inyo. Mga Kapilipino, si Edith Fuentes, Direktor Pinyon, sa ating pampaglilingkod na pambayan sa Utusa.tv, ang kauna-unahang himpilan ng internet television sa buong mundo na nagba-broadcast sa loob ng inyong Facebook, lalo-lalo na sa Facebook ng mga OFWs. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong Kuya Manny Calvido po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong.